Buong buhay ko, akala ko pera lang ang ginagamit natin para umasenso. Pero meron pala tayong tatlong currency na ginagamit para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. Ang mga currency na to ay ang pera, pangalawa ay ang skill o yung knowledge mo, at ang pinaka-importante para sa akin ay ang yung oras. Una, kailangan natin ng pera, syempre pambili natin to ng mga produkto, ng mga serbisyo, mga services. Bibili ka ng sapatos, bibili ka ng tsinelas, ng pagkain. Pangalawang currency na ginagamit is yung skill. Dito na natin nagagamit yung skill natin para magturo, skill mo sa pag-drive, skill mo sa pagluluto, or anything. Lahat ng mga kaalaman mo. Ang pangatlong currency na ginagamit ay yung oras. Ito nung una ang akala ko, ang oras yung pinaka unfair na element dito sa atin kasi kapag kailangan mo ng oras, sobrang bilis. Tapos kapag naiinip ka naman, sobrang tagal. Pero ang hindi ko na-realize, ito pala yung pinaka-fair na element kasi dito sa tatlong currency na to, hindi lahat ng tao ay pantay-pantay ang pera. May mayaman, may mas madami, meron namang hindi ganun kayaman, may sakto lang, at meron din nasa laylayan. At ang skill, tayong lahat ay hindi pantay-pantay. Sabihin na natin na merong mas skilled sa atin. Kumbaga, ikaw magaling ka magturo, magaling ka lumangoy, magaling ka kumanta, magaling ka magluto. Yung iba naman, magaling sila sa ibang field. Magaling sila sa sports, which is kahinaan mo naman. And yung oras, ito yung pinaka-fair kasi mayaman ka man, mahirap ka man, skilled ka man o hindi, meron ka lang 24 hours sa isang araw. Hindi mo naman pwedeng sabihin na kapag mas mayaman yung isang tao, pwede na siyang mag-extend. Pwede na siyang maging 25 hours a day, 28 hours a day. Hindi siya parang computer shop na plus 5, may extend mo na ang iyong oras. So dito sa tatlong currency na ginagamit na to, kailangan mo ng, kung gusto mo yung isang currency, kailangan mong i-trade yung dalawang currency. For example, yung pera. Gusto mo ng pera, so dapat i-trade mo yung oras mo at yung skill mo para makakuha ka nito. Ito yung pinaka-common sa atin, sa ating may mga trabaho. So, yung oras natin, binibigay natin sa ating mga employer at kapalit nito ay pera. Hina-hire tayo dahil sa skill natin at binibigyan natin yung oras natin para makakuha tayo ng pera, which is yung sahod. Pangalawa, ito yung skills or knowledge. So, kailangan natin ng pera at oras para magkaroon ng knowledge or skill. For example, ilang taon ka nag-aral from elementary, high school, college, at mga trainings pa. So isipin mo na lang, yun yung oras mo. At syempre, kailangan mo rin ng pang-enroll. So ito na yun yung pera. And ang pinakalas, yung oras. So paano ka ba magkakaroon ng oras? Which is bibilhin mo. Kailangan mo ng pera at ng skill para magkaroon ka ng extra time. Ito na yung pinaka-ginagamit dito is yung mga managers na or yung mga business owners. Para magkaroon sila ng oras, kailangan nilang gumasto ng pera, mag-hire sila, gagamitin nila yung skill para mag-delegate, mag-manage ng kanilang business para yung oras na extra is mapunta na sa kanila. So ito yung tatlong currency na ginagamit natin. At kung hanggang ngayon pera pa rin yung iniisip mong the only currency na ginagamit is, baguhin mo na yung mindset mo. Palaging tatandaan na wala namang shortcut sa pagyaman. Huwag mong madaliin. Kailangan mo lang ng isang oras, isang skill, at isang peso at a time.